hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At bukod po sa radyo, live din po tayo sa True TV at sa Satellite Channel 19. So signal po yan at satellite. Pareho po kaming nasa Channel 19. Yan po ang True TV mga kapatid. Kaya mas madali tayong mapapanood saan man sulok ng Pilipinas at saan man sulok ng mundo. Sagot din namin kayo. Basta tumutok lamang po kayo sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim mga kapatid. At i-share nyo na rin po yung aming page. At ngayong araw po ng Webes, every Thursday, syempre katuwang po natin ang MX3 at usapang kalusugan po tayo. Tututukan natin ang ating diet at lifestyle. May mga gustong pumayat, di po ba? Pero hindi lahat ng payat, healthy Bukod kasi sa ating physical look, abay mahalaga na binabantayan po natin ang organs ng ating katawan. Bawat organ kasi may kanya-kanyang pangangailangan po yan. Ang ating utak, halimbawa, nangangailangan ng sapat na omega-3 fatty acids para manatiling alerto at makapag-focus. Diba? Hindi tayo nabe-brain fog lagi. Ayan, para naman po sa baga or lungs natin, dapat may mayaman sa antioxidants bilang proteksyon laban po sa polusyon. Mahalaga ring alagaan ang ating gut sa tulong po ng mga pagkaing mayaman sa fiber at probiotics. Kumbaga, bawat pagkain po na inilalagay natin sa ating plato, may direktang epekto yan sa ating organ, pag-iisip, pagtulog, at pati po sa ating emosyon. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano nakakaapekto ang ating lifestyle sa kabuuang kalusugan o overall wellness po ng ating katawan. Ano nga ba ang mga dapat kainin at dapat iwasan? At paano natin mapapabuti ang ating lifestyle sa simpleng pagbabago ng ating daily habits? Sali po kayo sa ating discussion at baka meron din po kayong gustong ikonsulta, maaari po kayong mag-post ng inyong mga tanong sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At ang ating question of the day, anong klaseng diet at lifestyle mayroon ka? Kailangan honest po mga kapatid. Share nyo nga po sa amin at mamaya ay babasahin po natin yan isa-isa. At pipili tayo, syempre hindi mawawala, ang 5 magkakamit ng gift pack mula po yan sa MX3. Iba't ibang produkto po yan. At syempre hindi po mawawala ang ating Daily Bread or Holy Bible. So sali na po kayo. Anong klaseng lifestyle at diet mayroon kayo? I-post nyo po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Mamaya ay pipili tayo ng 5 na winners at mamaya po ay babasahin natin ang inyong mga mensahe. Sali na kayo post na po kayo mga kapatid. Simulan po natin ang ating talakayan. Kasama po natin live via StreamYard si Dr. Imelda Soriano. Siya po ay Medical Director ng Capernaum Lifestyle Medicine Center at Medical Consultant po ng MX3 DMI Medical Supplies. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Soriano. Thank you for joining us this afternoon. Yeah, thank you. And good afternoon, Cheryl. Ayan po. Thank you for the invite. Opo. Madalas siguro hindi na naman natin iniisip kung ano yung ipinapasok or meron nga bang sustansya or may pakinabang nga ba yung ipinapasok natin sa ating katawan or anong organ ang nakikinabang doon. Marami po siguro hindi nalalaman to. So yan ang gusto nating tutukan, Doc, para mas maging mindful ang ating mga listeners and viewers sa mga kinakain sa diet at lifestyle natin. So paano nga ba, Yes. Dr. Soriano, paano po nakakaapekto yung ating pang-araw-araw na lifestyle tulad ng tulog, pagkain at stress sa kalusugan ng ating mga organs? Yeah. First, we have to understand that yung alam mo na yung diet is just yung parang what's your plan or specific na kinakain for what purpose.
but it's not actually only the diet, but it should be a healthy eating habits. So lifestyle is not only diet, it's not only eating the healthy food, but there are six pillars kasi ito, Cheryl. When we say about healthy lifestyle or lifestyle medicine, it encompasses six pillars. Pwede ko bang i-enumerate? Yes po. Um, is it okay? So, when we say healthy lifestyle or you are into healthy lifestyle, number one talaga is your healthy eating habits. It's not only your diet, but you are mindful of what you are putting inside your body. Well, we know we are what we eat, 'di ba? Mhm. Kung ano yung kinakain mo, yun ikaw. Mhm. But it's not only the food that we take. Number two is we have to have a restorative sleep, meaning we have to sleep based on our circadian rhythm at least 8 hours a day, because in during the sleep it is where the organs and systems are being restored, like the liver, it's being repaired and it's working. Mhm. So aside from sleep, number three, we have to have our exercise. Kumakain nga tayo ng healthy, natutulog tayo, hindi naman tayo nag-exercise. So Mm. we have to have at least a goal of like 10,000 steps, or we have to move because movement is medicine. We have to bend our muscles, stretch our muscles and bones, because mobility is also form of medicine. So Mhm. number four, avoidance of substances that is not healthy. Number one, drugs. At least sana hindi tayo dependent on synthetics. Number three, no to carbonated drinks or sugary drinks. Alam ko marami na tayong cases ngayon that they get their energy from energy drinks, Mhm. which is more than healthy, but it's really harmful to the body. Alcohol, smoking, drugs. So, ice cream, sweets, like yung mga sugary things na akala natin it is good kasi we are happy to eat it, Mhm. yung mga happy foods, but it's destroying our cells. Mhm. And number five, one of the pillar is stress management. So, kumakain ka nga ng maayos, natutulog ka, meron ka namang exercise, you are not taking any abusive or substance abuse, but stressful naman yung life mo. 'Di ba? You work, 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 you don't have rest. Binigyan tayo ng, we have uh, we have days of work, we have days of rest. Binigyan tayo ni God ng night and day to work, night to rest. So yung mga ganong klase, so we have to look into our stress management. And lastly, we have so many studies ngayon that if you have a community, if there is interconnectedness, if there is social cohesiveness, you start being healthy. So Mhm. one without the other, if it's not complete, it's not totally a healthy lifestyle. Mhm. So sana Yeah. natandaan natin mga kapatid, anim. Sabi niyo nga po, how Anim, do you call six it? pillars. Six pillars of Yeah, of uh lifestyle, of life, healthy of lifestyle. healthy That's the lifestyle. lifestyle medicine. Yeah. Ayan, mga kapatid. Okay, pero ayun nga, sabi nga ni Doktora Soriano, yung healthy eating habits, we have to be Yeah. mindful. Ayan, iyon po yung number Mindful. one. So, yung mga organs po natin, dapat yan pinangangalagaan natin. Simulan natin sa Mm-mm. utak. Doc Soriano, Yeah. anong mga pagkain yung nakakatulong para mapatatiling malinaw na pag-iisip at maganda ang mood? 'Di ba? At Yeah. hindi lutang. Ayan, brain fog, Yeah. ayan na tinatawag. Yeah, yung mga ano, kasi yung alam mo we always talk about omega 3, 'di ba? But akala natin omega 3 is just from the fish. Pero the top plant-based omega 3 sources can be
plant-based, pwedeng flax seeds, chia seeds, they are good sources of omega-3, walnuts, yung mga ganon, mga seaweed. So these are good, um, sources of food that enhances brain function. Mhm. Kasi laging So in iniisip, short, ang mahal-mahal yeah. ng isda rin, 'di ba? Laging ano, pero Oo. akala natin, ay walang available ngayon na na ano ba, salmon ba? Tama ba ako? Salmon ang mataas Oo, sa salmon. omega-3. Maliban sa mahal, Oo, minsan hindi na it's not available or available. hindi na gano'n ka-fresh. So pwede rin naman po Mm, pala. Ayan, flaxseed, chia oo, seeds, walnut, flax. seaweeds. Oo. Kaya ano 'yun, kaya at saka alam mo it's really healthy. Wala namang, we are safer if we go plant-based, Plant-based. you know, Oo. plant-based. Yes. Hindi naman natin sinasabi na, o hindi na tayo kakain ng iba, but if we increase our plate Mhm. with more of plant-based, that will be healthier. Ayan. That will be healthier. And it's very good for any organ system of our body. Mhm. Alright. Mm. Maliban po sa omega-3, pagdating po sa utak, mayroon pa po ba na pwede na maganda po sa ating brain bago tayo pumunta sa lungs? Or Alam mo, omega-3 po talaga is the key pagdating po sa ating utak? yeah, I think Aha. it is one of the best. But alam mo sa utak, you cannot think well if you haven't slept well. Oho. Kumbaga, Di ba? mga kapatid, ito yung dun sa 6 pillars of having a healthy lifestyle, unang-una yung healthy eating habits. Pero hindi Yes. puwedeng yung number 1 lang ang masusunod. Kailangan Oo, totoo supported yun. 'yan, buo 'yan o ano, holistic Oh, holistic dapat, 'di ba? Sabi niyo nga, oo. mahalaga yung restorative sleep, 8 hours pa rin po. 8 hours, At sa gabi oo. ang tulog, Gabi. 'di Hindi mo ba? puwedeng bawiin yung tulog mo sa gabi sa umaga. Mhm. Ang O hirap walang po. bawian Oo, 'yan. naintindihan natin kaya lang kasi, may mga uri ng trabaho ano, Dr. Soriano na talagang hindi nila magagawa ito. Lalo na kung like yung mga kapatid natin na nagtatrabaho sa mga, call centers, 'di ba? Siyempre Mm, sinusunod 'pag, outsource 'yan dito sa Pilipinas, sinusunod kung ano yung oras sa ibang bansa or 24/7 po 'yan. 'Yun, I'm sure malaking challenge, pero as basta at least man lang po, makakuha kayo ng 8 hours sleep, ano. Nag-iiba naman yeah, yung shift, eh. Nag-iiba yung shift naman, hindi naman siguro habang buhay kayong nasa panggabi na trabaho. kaya But kung makakaiwas po kayo, get the daytime shift. Nasubukan ko get 'yan. the daytime. Opo, nasubukan ko 'yan Get the magtrabaho daytime. noong ako'y nagsisimula pa lamang. I was on my, early 20s. Ano ko, 6 p.m. hanggang 6 a.m. Gano'n ang trabaho ko, Naku, 4 hirap. days, 4 days a week po na ginawa ko 'yon. Iba pa rin yung function mo 'pag daily ka, 'pag sa daytime ka magtatrabaho, alright. Omega-3 for the brain. Pagdating po sa Yeah. baga, Dr. Soriano, ano po yung mga dapat kainin o iwasan para panatiling malusog yung ating baga? Kasama diyan siyempre avoidance, sabi niyo nga, ng substances. Siyempre yung Mm. smoking diyan, ayan. Yan, Dapat. yung mga Pero environmental, these are external factors 'no, oo, na puwede mong ma-avoid. tsaka yung So, avoid polusyon. pollution, Oo. avoid environment that is, very polluted. At saka yung smoking, it's one of the deadliest talaga na cause of lung cancer. Mhm. So, it has been studied na
Lalo na yung hindi lang yung first hand smoker, meron tayong second hand, meron na Hmm, tayong third third, hand oo. smokers na wala naman silang kaalam-alam, nandun lang sila sa environment na yung primary is the one smoking, ay sila pa itong nagkaroon ng sakit, 'di ba? Mhm, mhm. So yun Oo, so po, ano po pero paano natin matutulungan ang ating mga lungs? May mga, pagkain po ba yeah. that would be good for our lungs? Ang what I could say for the lungs kasi we need, the respiration, oxygen, papasukin, carbon dioxide, ilalabas. So how can you do that? You have to have exercise regularly. Mhm, Kasi without sedentary yung life mo, palagi ka lang nasa TV, nakaupo, how could you, have a very good exercise movement? So kailangan labas ka din ng bahay, walking, cycling, running, swimming to expand the lung function. mhm, Tapos meron tayong stay hydrated. Kailangan yung water intake mo. How many glasses of water we should be taking in a day, 'di ba? At least 8 to 10 glasses a day. Are we hydrated? So mhm, we have to check on that. At saka yung sleep talaga. We mhm, have to aim for at least 7 to 8 hours of sleep because sleeping will really improve our lungs to recover and even to repair. mhm. So yun yung yun Doktor, yung Doc Soriano, madalas din nating marinig yung gut health. Ano po ba ito yeah. at bakit napakahalaga ng ating bituka sa kabuuang kalusugan ng katawan? Eto nga yung sinasabi nila, our second brain is, hindi nga sabi nila second brain our gut is the gut brain. 'Di ba meron tayong minsan sinasabi, "Oh, my gut feel ako na ganito," 'di ba? Mhm, It's actually your gut, your stomach, your intestines there. There is what we call good bacteria that is doing its digestive functions. So for every macronutrient na ating kinakain. So if we have poor bacteria, good bacteria in our stomach, ay paano ma-absorb yung good nutrients niyan? Paano tayo magkakaroon ng good health? So we encourage talaga what we eat are plant-based siya kasi they are good sources of fiber and also good sources of nutrients. Siya yung unang ma-absorb doon sa stomach. We also encourage yung mga probiotics. And probiotics can come in capsule or come in like mga fermented foods, mga pickles, mga kimchi, yung mga ganon. So mhm, these are food na we really encourage. So how do we take care of our gut? We say that we fill first our gut with healthy food. And then kung meron talagang chance na hindi mo matiis kumain ng whatever na alam mong hindi healthy, then you can put it in the last part of your eating. So can you imagine you're filling in your stomach with vegetables and fruits and yung mga fermented fruits, and then later you eat na yung kung ano yung gusto mo, saka siya mapupuno. So your digestion is easier, and then the good bacteria are happier to work on these nutrients for it to be absorbed. mhm. So, ano po yung mga pagkain, pagkaing may probiotics at fiber na makatutulong hindi lang sa digestion kundi pati po sa mood at immunity, Doc Soriano? Alam mo yung mga ginagawa nating mga pickles, Opo. it's good. Yung Kimchi mga nga, sabi anything nyo na kanina. yung kimchi, Oo, kimchi is good. Ang fermented. dami ng study sa kimchi Opo, opo. na tapos ah meron silang, sabi nila yogurt, but it's not really very high in probiotics, but kung wala ka namang iba, you take that. Mhm, mhm, mhm. Yeah. Opo. So, ayan mga But and of course generally vegetables, green leafy
vegetables. Yung alam mo yung fermented cabbage na inaano nila, it's also good. Yung miso, have you heard of miso? Yes. Yan, 'Di ba ginagamit it's yan, Dok, good. sa ano, sinigang? Sinigang sa Sinigang, miso. oh, 'di ba sinigang sa miso yan it's really ano, it's really good ano, Kami 'pag source ginagamit of namin sa probiotic, sinigang, yung sa yan. miso, halos talagang sobra madaming miso kaming nilalagay to the point na parang malapot na siya. Hindi na yung The ma-soup, best, oo, hindi na siya yung malabnaw na sinigang, pero parang mm, ano, parang sauce na lang dahil ano na siya, dahil nga makapal o madami yung miso na inilalagay mm. namin na Yeah, maganda yan siya. ayun, naku, oh, yan mga kapatid. Yeah, Sus, yung mga sinabi ni Doc Soriano, 'di ba? Aminin natin, madaling makita po 'yan sa ating mga bakuran, lalo na sa mga probinsya. mm. Ano po? Alam Tapos mo ang daling alam mo gawin. Yung ano, yeah, siguro I'm sure madali naman pong gawin yung mag-ferment ka ng ano, gumawa ng kimchi, ang dami ng way, makikita natin how we're mm, gonna do it. We don't need to yes. really ano buy it, pero may makikita rin naman tayo ng mga kimchi na talagang affordable na talagang at masarap. So, ang mahirap lang sa kimchi, nakakagana kumain. Napapadami yung kain. Oo. Pero But alam mo, hey, here it's in healthy. Capernaum Care, in our wellness program, we incorporate kasi yung alam mo binababad namin yung munggo overnight, yung mung bean, yung munggo, we babad it overnight and then pag umaga natatanggal na yung green. So we let the patients eat at least a tablespoon of that at sinasabi namin this is a good source of your stem cell. So it's alam mo naman yung stem cell, no, how it works in the body. So we let them take that, and then we also include in our diet in the morning. Kinakrush namin yung dahon ng papaya Okay. before they eat. We serve them at least 1 teaspoon of papaya leaves na squeezed, yung parang juice niya na, medyo mapait nga lang, but it's a very good source of enzymes. So that whatever they eat, fruits or anything in the morning, it's well digested. That's how to have a good gut. Okay. Very Ulitin lang natin, simple but nice. at least, how Yeah. do you do that every morning or simulan muna ng mga once a week and then increase ng twice a week? Yeah, you can do Hanggang it once a week. Depende kung meron kayong papaya dyan. ay, tapos ano yung, po, yung mamimili papaya ba na ang leaves, papaya ha? leaves? Nabibili Papaya ba ang leaf. papaya leaves sa palengke? Tapos sabi nyo nga pipigain. Pipigain, dikdikin mo, pigain mo, yung kung ano yung mai-squeeze mo doon, i-take mo. Medyo mapait, but, you know, pait is nothing compared to the effect. Oo. Tapos Yeah. isang kutsara, Dok. Kutsarita lang, Ako, tamo, kutsarita. kutsarita lang pala. Oo, Eh kung may nguyain na tawad, lang yung kutsarita lang. Doc Soriano, paano kung nguyain na lang natin yung buong ano, dahon? Ay, nako, hindi mo kaya. Ah, talaga? Okay. Oo. Hindi siya katulad ng, Eh, spinach na na makakain malunggay. mo Yeah. or malunggay, Yes. hindi. Oh, Hindi, it's really bitter but very nice. It's a best source of enzymes actually. We do it in our wellness program. okay. So we differentiate wellness and the lifestyle medicine, no? But in the wellness, we really encourage it, especially yung mga nangangailangan ng mga enzymes. No, ayan mga kapatid, dahon Mm. ng papaya. Dikdikin Mm-mm. natin, pigain, isang Mm-mm. kutsarita, okay na. Kung kaya nyo Yeah, everyday, why not? Pero sabi nga ni why Doc not? Soriano, sige, simulan muna natin ng once a week, tapos increase ng twice a week, hanggang masasanay na lang tayo na may take ito, na malunok ito ng, sabi mo nga kasi Doc Soriano, napakapait po nito eh. 'Di Pait, ba? oo. But pagbago parang isipin mo na lang na yung benefit naman sa iyong overall health. Yes, Enzyme yes, sabi niyo po, ano ba ang purpose? Ano para mas maintindihan ng mga kapatid natin yung kahalagahan po ng enzymes? mm.
So enzymes, alam mo, enzymes break down um, the food easily, and then it becomes digestible in our system. Mhm. Oh. Mga kapatid, break lang kami ng kaunti ni Dr. Soriano. Huwag po kayong bibitaw. Sali po kayo sa ating discussion. Anong klaseng diet or lifestyle mayroon po kayo? Sagutin nyo lang yan. Or baka may gusto po kayong itanong kay Dr. Soriano, i-post nyo lang po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Katuwang po natin ang MX3. Ang ating question of the day, anong klaseng diet at lifestyle mayroon ka? Post nyo po ang inyong sagot sa ating FB page at mamaya po ay pipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kasama pa rin natin Dr. Imelda Soriano, ang Medical Director po ng Capernaum Lifestyle Medicine Center. Dr. Soriano, para sa ating mga bato. Kanina tapos na tayo sa brain, sa lung, sa gut. Ngayon naman sa ating mga bato. Para sa ating mga bato, ano yung mga pagkain o lifestyle habits na nakakasama at paano natin ito mapoprotektahan? Yeah. Um, 'Di ba tayo mahilig sa mga fast food or yung mga Mm, instant. So, yes. one way to really preserve or make our kidneys healthy, avoid processed food, canned goods, kasi they are very high in sodium and preservatives. Hindi kaya ng kidneys natin 'yan. So we have to have just a very limited intake of salt, at saka yun nga, all those processed foods are having a lot of yung mga salt and even fats. It's not healthy for the kidneys. So, yung mga wala pang sakit sa kidney, prevent it by avoiding processed foods. And yung meron na, we can not go further in the stages of this disease, stay away from processed food. Processed food, Yeah. yung mga madaling makain Yeah. po natin. Yeah. Let's really be, yun nga, yung kanina pinag-usapan natin, be mindful nung mga ipinapasok Yes. po natin sa ating katawan. So, Mm. madalas po natin marinig, meron po tayong mga masasabi ba na superfood. Yung mayroon bang pagkain, Doktora Soriano, na sabay-sabay may nakakatulong sa iba't ibang organs parang ang superfood na all around healthy, Yeah, it's really healthy if you go plant-based. plant-based talaga. Anything, yeah, fruits and vegetables. Meron namang tayong conditions that, uh, na we limit also the fruit, no, kung anong fruit. But generally, if you want to stay healthy, eat balanced diet, which is 50% of your carbohydrates comes from complex carbohydrates, yung ating mga saging, kamote, potato, yung mga ganon. These are sources of good carbohydrates. Yung ating protein, which is 30%, not only the meat, we have the legumes, we have the beans na pwede nating, we have the tofu, and the rest, pwede naman siya sa fruits and other plant. Mhm. Yeah, Kung kaya, vegetables. will siguro po baka mahirap ano, Doc, pero kaya na maging plant-based yung diet. But kung Yes. Hindi magsisimula pa kaya, lang, kumbaga, hindi, simulan pa lang natin siguro sa 1 linggo, subukan nyo ng every other day. Ayan, hanggang yeah. masanay na. Or ganito, Paano po kunyari, ito ba? yung pagkain mo. So, i-minus natin ito. Ang idadagdag natin, alam nating healthy ang isang fruit o dagdagan mo ng fruit. O kung ganito yung diet mo, bawasan natin, dagdagan natin ng a cup of vegetables. Yung mga Mm, ganon. You just add, and a little subtract. Wag naman yung, para hindi naman din, kasi when you eat, you have to be joyful. Kung yes. hindi ka naman masaya sa kinakain mo, that's torture. Stress na naman 'yan, 'di ba? Oo So nga we have to be naman. enjoying the food.
So, ang Oo. ano lang is being mindful, I really want to eat this. So, instead na I'll eat the whole of it, I'll eat a half of it, then I will just add fruits or I'll just add vegetables. Ganon, di Mm. ba? Oh, ayan 'no, sabi naman yun naman That's pala how, yung bilin ni doc. Kailangan, uh, happy ka pa rin, nakangiti. oo, Hindi yung maluha-luha ka nakangiti. na habang habang ninunguya mo yung pagkain mo. Oo, para kang tino-torture. Hindi din yun, hindi maganda. Oo. You have to enjoy the food, enjoy it. And sabi niyo kanina Oo. pinaalala niyo na rin, napakahalaga hydration. Hydrate, hydrate, Yes. hydrate. 8 to 10 Mm. or 10 to 12 glasses of water a day. Glasses a Oo. day. Oo. Water hindi liquid. Sabi, baka Yes, baka sabihin, water. sabi ni Doc, liquid, hindi po. At saka dapat laging sinasabi, simulan mo sa inumin mo lang yung walang kulay. Yes. At saka ano, yung how will you know that you are hydrated? Mm. Well hydrated. Look at your urine. 'Di ba? Pag ihi mo, ay naku, masyadong dark, meaning Mm. I'm not hydrated. Mhm. That's one way. And Mhm. then we should be mindful of also of what kind of water are we taking. Baka Ah. naman acidic. So what are acidic water? Yung mga distilled water. Kaya bumili tayo ng tubig, pag may mga minerals, ganyan-ganyan. Pero kung zero, zero, zero yan, ibig sabihin, that's a distilled water. That's very acidic. 'Di ba? So, You use dapat only pagpipili po ng distilled tubig, anong tubig, Doc? mineral water. Okay. Oo, kung anong pH yan, yung mga ganon. We have to read also doon sa likod na kung kunyari may minerals yan siya, ganyan, it's a mineral water. Pero kung nakalagay doon sa facts niya doon, zero, 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 walang mineral, that's a distilled water. Pwede yan sa battery or pwede, we can use that when we do formula siguro or dagdag mo sa juice or ganun. Oo. Oh, Pero as much yeah, as but possible, drinking yung water, it mga should be mineral. yung mga powdered na mga drinks, juice, ay iwasan Wag na rin po natin. Sabi nyo iwasan nga, na rin yan. carbonated drinks, iwasan. Yes, kung Di puwedeng ba? maiwasan, yeah. Mhm. Do you know that when you drink one carbonated, you have to take like 20 mineral water to wash it out from your body? Eh, Talaga ba? paano mo hindi ka nga nakakainom ng 8 glasses, eh, iwa-wash out mo pa yon. Hindi mo na Talaga? kaya yon. 20 baso para sa Yes, isang yes. basong For carbonated drink? yes, Ay, kaya mahirap. Kaya kung puwede, 1 drop na lang. Or i-ano mo na lang yung, it's difficult, This is not a lifestyle is really a lifestyle. It makes or break you. Mhm. But it has to be a decision. You have Yes, to a know choice. and it has to be a choice. Mm. Katulad ng free will binigay ni God sa atin. Although Mhm. alam natin what is right and wrong, God will not, strangle us to do the right thing, but God wants us to choose what is the right thing. Amen. O Yeah, break. so that's the same. That's the same with our body. Mhm. That's the Break same with our body. break muna po kami ng kaunti ulit ni Dr. Soriano sa ating pagbabalik. Babasahin na po namin ang inyong mga mensahe. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at ang ating question of the day, anong klaseng diet at lifestyle mayroon ka? Kasama pa rin po natin si Dr. Imelda Soriano. At Doc, babasahin ko lamang po din yung mga nakisali po na netizens natin sa ating sumagot sa ating question of the day. Eto po, Doc. Si Romel Kayabyab, Doc, vegetarian diet po ang ginagawa ko. Pero hindi naman na perfect. Mga 2 to 3 times a week lang ako magkarne at araw-araw isda and native eggs. At syempre, kahit mahal ang gulay at prutas. Pwede na po ba yun? Of course. Pwedeng-pwede. But, diet is not everything. It's not only the food that you eat. Remember yung 5 other pillars. So we Mhm. have to keep up on it.
Mm. Ayan, paaalalahanan namin kayo ulit yung 6 pillars of healthy lifestyle mga kapatid. Healthy eating habits, restorative sleep, dapat 8 hours po umaabot. Exercise, kung kaya, 10,000 steps. Umiikot-ikot tayo sa opisina, yung elevator, wag nang gamitin. Kung second or third floor lang naman yung pupuntahan, kakayanin naman, pababa, ganun din, nakakatulong po yun. Exercise na rin yun. And then stretch. Sabi nga ni Doc, kailangan may movement. Ano po? Tapos, sabi nyo, ay avoidance ng substances, kagaya ng carbonated drinks, alcohol, smoking, yung mga sugary food. At number 5, stress management. Kailangan at peace ka, kalmado ka palagi. At yung interconnectedness, mahalaga na you have a group, a community na perfect po tomorrow dahil nga holistic ang gusto natin dito, no, ang ina-advocate po ng MX3 tomorrow. Spiritual health tayo, diyan makukuha natin yung peace, inner peace natin, and then yung importance of having a community pag nase-stress tayo. Kasi hindi naman mawawala, Dok, yung problema, di ba? Pero, Yeah. pag alam mong may community ka, may masasandalan ka, napapagaang, nababawasan yung stress. Pero alam natin din na andyan ang Panginoon, kilala natin ang Panginoon, nandyan si Lord. Alam natin, kampante tayo na walang hindi natin kakayanin because He's always with us. Ayan. Amen. Ayun. Amen. Si ano pa po, eto pa, Doc, tinatanong ni Grace Angeles Rojero, yung mga collagen drinks na ini-endorse po ng mga vloggers, safe po ba yan sa kidney? Mm, ako, I cannot say it's safe or it's not safe. I would rather go to, Natural. yung ating mga natural ways. Mhm. Oo. But if you have, uh, you ask your doctor, Mhm. especially yung may mga chronic kidney diseases, we Mhm. cannot just take anything. Mhm. We have to be really consulting our physicians. But when we say about healthy lifestyle, it's really better to do the uh, Okay. natural food. Yeah. Opo. Si Yeah. March Abalisnomo, nako, eto, Dok. Sa akin po, abay, hindi ko talaga mapigilan pag pagkain. Pero, pag nakaramdam na po ako na hindi na yata tama sa katawan ko, lalo na nasa 30s na ako, nag exercise din at kumakain ng gulay at prutas. Sa labat din Mm-mm. po, minsan. Okay lang po ba yon? Nako, parang Yes. pero Dok, parang i-enjoy muna niya pag alam niya nasusobrahan, tsaka lang po may preno. Pinag-usapan natin dito, March, kailangan lifestyle. Gawin nating Lifestyle, lifestyle. oo. Okay? Pero wag kang ma-guilty, don't Oo. be guilty of what you're doing, but be mindful. Just remind yourself na, oh, eto, I know this is not good, so I have to really uh, shift to what is good. Life is a choice, lifestyle is the medicine, and it's God's way of putting our body, mind, and spirit aligned sa perfect plan ni God that we really stay healthy. Mm. Yeah. Si Anthony Guerrero, dati mahilig ako sa soft drinks at energy drinks at matatabang pagkain, processed food talaga. Pero na-stroke ako. Doon na lang ako tumigil at nagkaroon na ng maayos na lifestyle. Kahit papano naman daw ay naka-recover. Sana magsilbi Yeah. pong sa mga listeners natin at viewers na magsilbing aral yung nangyari po kay Anthony. 'Di ba? Huwag na natin hintayin din Yeah. na may maramdaman bago tayo mag-change ng lifestyle. Sabi nga ni Doc, Yes. hindi talaga madali. It's a choice, no? Talagang kailangan desisyon. Ano po, pero Yeah. kung para sa ikabubuti natin, kakayanin natin yan. Ayan. Yeah. Thank you, Anthony. Thank you, Anthony. That's a very powerful testimony, no? But ang tanong natin, when do we start healthy lifestyle? Mhm. From the womb. Even from the time we are conceived, there should be healthy lifestyle awareness already.
of our parents. Mhm. So, Ayan. when Ma do we start? The earliest, even before conception. yes, tama. Yeah. Ayan, ako natutuwa ako may mga friends ako nakikita ko yung mga anak nilang mga chikiting ang nginangat-ngat carrots, 'di ba? Yun ang Wow. kanilang Yeah. snack. Hindi yung kung ano-anong candies, walang soda, hindi pumapayag Yeah. na dumaan sa mga fast food. Ayan, 'pag nasimulan naman 'yan, hindi naman 'yan hahanapin ng mga bata eh. Yeah. Sabi nga, lifestyle, ano, Doc? Lifestyle. O, Yes, lifestyle. ayan. Antonio Maypa, Griselda Infante, Jovet Elguera, Joseph Noel Nuevas, Leonie Di Chico, Ronalien Asoriano. Marami pong salamat sa inyong mga message. Pasensya na po na kinapos na kami sa oras. And Dr. Imelda Soriano, salamat po sa oras. Siguro maiksi. Again, paano makakatulong po ang pag-change ng lifestyle and also ang MX3 sa pagpapanatili ng kalusugan po ng ating organs bilang Yeah. katuwang natin. Katuwang. Yeah. Kami sa MX3, we really are promoting, and we are doing, and we are preaching what we are doing. We don't share what we cannot have. So it's part of our business model talaga to be disciplers. So as a discipler of a healthy product, the MX3, so we have to let the world see also that lifestyle, a change of lifestyle, although it's difficult for each one of us, but we have to do it to give God the glory. Amen. Salamat po sa inyong oras, Doc. Dr. Imelda Soriano, ang Medical Director ng Capernaum Lifestyle Medicine Center at Medical Consultant for MX3 DMI Medical Supplies. Magandang hapon po. Good. Thank you. At mga kapatid, eto na ang winners natin ng gift pack mula po sa MX3, Grace Angeles Rojero, March Balisnomo, Jovet Elguera, Joseph Nuevas, and Ronaldien Soriano. Congratulations! Mag-direct message po kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay niyo po doon ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming mapadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Oh, Huwebes pa lang ha, may Biyernes pa po tayong pagsasamahan bukas. At syempre, magsama-sama rin po tayo sa isang fun run. Ito na po ang pinakahihintay nyong Run for Life hatid ng MX3 at Dimery Foundation Incorporated sa pag-organisa ng RSRJ Event Management at pakikipagtulungan ng SM Super Mall. Gagawin sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category po mga kapatid. Kaya bitbitin na ang buong pamilya, kaibigan, kaopisina para makisa sa Run for Life event. All proceeds will go to Dimery Foundation para po suportahan ang livelihood, education, feeding at lifestyle change trainings. Let's run together not just for fitness but for life and hope. Magkita-kita po tayo mga kapatid. Para po makapagparehistro, punta lamang po kayo sa FB page or sa website po ng MX3 Natural Supplement. Diyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Kita-kita po tayo bukas, sagot kita, sagot tayo ni God. Spiritual health po tayo, katuwang ang MX3. Ako po si Cheryl Cosim, sagot kita.